Panginoong Hesu Kristo. Purihin ang poong Jesus, salita ng Amang Diyos, mula sa langit na naog, naging tao sa pagsakop sa sala ng sansinukob. Luwalhati at papuri sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya, sumasayo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at dililimang ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Tatatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth, alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Unang-una may kasalanan ako, nakalimutan ko, dahil ang ating kapistahan ay dakilang kapistahan o solemnity, may papuri. Hindi tayo nagpapuri, no? Pasensya, nakalimutan natin. Pero ngayon ay pinapupurihan natin ang Diyos sapagkat naman tayo nagkatipon at pinagdiriwang ho natin ang annunciation, no? Of the Lord o yung dakilang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon. Alam niyo po, kapag itong kapistahan na ito'y sumasapit, lagi nating naririnig ang kwento ng pagpapakita ng anghel kay Maria. No? At narinig natin na sinabi ng anghel ang magandang balita na siya ay magiging ina ng Diyos. Pero maganda ho yung narinig nating tugon ni Maria. Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Kung kayo po nasa lugar ni Maria, sigurado po ako tulad niya, nagulat kayo. Nagulumihanan at maaaring nagkaroon ng confusion, sapagkat hindi natin masyadong maintindihan
itong imbitasyon at biglang plano ng Diyos, mga kapatid. Pero nakita natin kung paano tumagon si Maria. Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Mga kapatid, ang partisipasyon sa misyon ng Diyos ay hindi lamang po sa mga pare, madre, at reliyoso. Ang pakikiisa sa misyon ng Diyos ay lahat ng bininyagan. Tayo po. May kanya-kanya tayong role sa community. May mga kanya-kanya tayong misyon na ibinigay ang Diyos at tawag ng Diyos sa atin. Kaya ang pagdiriwang na ito ay pagpapaalala na ikaw ay tinawag ng Diyos. Ang tanong, sumasagot ka pa ba? Ang tanong, nagbibigay ka pa ba ng sarili? Ang tanong, nagpa-participate ka pa ba sa misyon ng Diyos? Si Maria, walang credential. Hindi natin alam kung nakapag-aral at nakapagtapos at kung meron doctorate or masteral. Hindi natin alam kung si Maria ay may posisyon nung panahon na iyon o maka-impluwensya. Pero alam natin, simpleng babae sa kanilang village. Pero bakit pinili ng Diyos? Ibig sabihin, kung ano ka ngayon at kung sino ka, pinipili ka ng Diyos hindi dahil kung anong meron ka. Pinipili ka dahil ikaw ay sakto o nararapat ang iyong puso sa misyong ibinibigay niya. Kaya ano ang halimbawa na dapat natin kunin kay Maria? Wala pa rin naman pagbabago. Ang kanyang pagbibigay ng taus-puso at kahandaan na isurrender sa Diyos ang kanyang buhay para maganap ang misyon at plano ng Diyos. Ang mahalaga yung puso natin ibibigay sa Diyos, hindi yung posisyon, hindi yung impluwensya, hindi ang credential. Kaya sana tayo patuloy sa ating pagsasabi tulad ni Maria, Panginoon, ako po'y iyong alipin at mangyari po sa akin ang iyong kalooban, ang iyong misyon, magampanan ko sana. At yan ay magandang pagpapaalala sa atin. Sapagkat nga sa ating binyag, tulad ni Maria, meron tayong misyon. Ipahayag ang mabuting balita. At ano yon? Kung paano gumalaw si Kristo sa ating buhay. Kung paano natin bitbitin si Kristo sa mundong ito. Kung paano natin may papakita through flesh, no? In our actions, in our behaviors, in our words, that Christ is truly alive and present in our family, in our community, in our parish. Kaya tayong lahat, hinihintay ng Diyos na laging isurrender ang ating buhay, mag-participate sa kanyang mission. At ang puso natin tulad ni Maria ay magkaroon ng malalim na pananampalataya para masabi din natin, Panginoon, ako iyong alipin, mangyari ang iyong kalooban at plano sa aking buhay.